Bukod sa mga NFA rice na nire-repack sa presyong pang-komersyal na bigas, may iba pang nabisang panloloko umano sa mga bigas. Sa Malolos, Bulacan, pati bigas na panghayop, inihahalo raw sa bigas na para sa mga tao. Darito ang report. Hindi lang pala sa Marilao, Bulacan, may nanloloko sa pagbebenta ng NFA rice na niripak sa presyong pang-commercial rice. Sa isang warehouse sa Muntinlupa, mas malala pa. Nabisto ang halos 15,000 sacks ng NFA rice na di lisensyadong hawakan ng warehouse. Kung di raw nire-repack para ibenta ng mas mahal, posibleng inihahalo naman sa malinis na bigas ang mga bigas doong dugyot-nat na haluan ng dumi ng daga. Ipinatigil na ang operasyon ng warehouse. At sa warehouse naman ito ng Pure Feeds Corporation sa Malolos, Bulacan, nabisto ang anyay bigas na para sa hayop na inihahalo sa bigas para sa tao. Una na itong iniulat kahapon ng GMA News. Kanina, bumisita roon si Interior Secretary Mar Rojas. Nakita dito nakita na binubuksan nga itong mga sako ng broken rice. Baboy ngayon nasa litrato dito, di ba? Animal feed ingredient, broken rice. Binubuksan ito, binubuhos doon sa hopper. Ito namang sa Thai rice na in-import, binubuksan din at hinahalo din doon sa hopper. Sa ganitong paraan daw naloloko ang mga consumer habang kumikita ang mga negosyante. Kasi yung broken ipinasok dito bilang pagkain para sa hayop. Mababa ang taripa nun. Yung bigas, pinasok dito bilang pagkain para sa tao. Mataas ang taripa nun dahil pinoproteksyonan natin yung ating mga magsasaka. Aminado si Rojas at maging ang NFA na posibleng wala namang masamang dulot sa katawan ang pagkain ng bigas na mababa ang kalidad gaya ng pinapakain sa mga hayop. Pero dapat pa rin daw mag-ingat ang publiko sa pagbili ng bigas. Itinanggi naman na may-ari ng Pure Feeds ang paratang. Hindi raw nila hinahalo ang bigas hayop sa bigas para sa tao. Kompleto rin daw siya sa lisensya. Separate po ang processing namin for the broken rice, which is for the feeds, and separate po ang processing natin for the rice po, which is for human. May paliwanag din siya sa nakahalong broken rice sa kanilang bigas. Kahit buo po yung grain na yan, pag nag-mill ka po, madudurog po siya. Kasi dumadaan po sa makina Sabi ni Rojas, pag-aaralan daw ng NFA kung ano ang mga paglabag ng Pure Feeds. Pinahinto na rin ang operasyon ng kumpanya hanggang makakuha ito ng clearance mula sa NFA. Ang NFA naman, wala pang reaksyon tungkol sa issue ng mga nire-repack na NFA rice. Una nang nadawit sa kontrobersya ang Pure Feeds. Sa ulat ng GMA News Research at Special Assignments Team, napabilang ito sa Private Sector Finance Importation Program ng NFA at nakapag-angkat ng bigas noong 2008 at 2010 na walang taripa. Sabi ng Commission on Audit, nawala ng gobyerno ng higit 16 billion pesos dahil sa programa. Chino Gaston, GMA News.